Mushing, gusto kong ipanganak ang anak mo. Ang init. Ang init. Jiang Yuan, gusto na kitang angkinin. Ako si Ling Yuan. Muling nabuhay ako sa unang buwan ko sa pagtatrabaho sa Pamilya Song. Sa nakarang buhay, si Jiang Yuan may sakit sa puso at kumuha sa akin sa mataas na sahod bilang kanyang personal na doktor. Akala ko noon, ito nang simula ng aking karera. Pero hindi nagtagal, pinadala ko sa kama ni Song Moshing. Nahuli kami ni Jiang Yuan sa akto at tuloy na silang reputasyon ko. Para kung basura na itinapumulat sa Pamilya Song. Pero nalaman ko na buntis ako sa anak ni Song Moshing. Pagkatapos noon, hinuli ako ng mga taong hindi ko kilala, ikinulong ko sa ilalim ng lupa, at dumanas ng di makatarong pagdurusa. Hanggang sa araw ng panganganak ko, nakita ko ang tunay na salari sa likod ng lahat ng ito. Pakiusap, palayain mo lang anak ko. Kagasihan pa lang niya. Wala pa siya anak sa mundo. Alam mo ba, sino pa kaya tag-alaga sa'yo habang nakakakulong ka rito? At tiniyak na ligtas ng mga anak? Sayang lang. Ang batang iyan ay maging akin mula ngayon. At saka, ikaw lamang ang isa na may puso na ganang matugma sa akin. Hindi lang anak mong gusto ko. Gusto ko rin ang puso mo. Jiang Yuan. Basta piling kong mamatay kasi matupad ang gusto mo. Dahil binigyan ako ng langit na pagkakataong mabuhay muli. Hindi ko siya hayang magtagumpay. Aagawin kong lahat ng mahalaga sa kanya. At babaguhin kong aking malupit na kapalaran. Kunti na lang sana. Si Mushing ay magiging akin na. Nakakainis, ngayon pa ko inatake ng sakit. Para lang mabuntis, si Jiang Yuan, binaliwalan kanyang sakit sa puso. Araw-araw tinatangkang akitin si Song Mushing. Sa nakaraang buhay, sa oras na ito, nawalan si Song Mushing sa bitag ni Jiang Yuan. Parang isang aso sa init ng pagnanasa. Walang mapaglabasan. Dr. Lin! Dr. Lin! Pero Jiang Yuan, sa buhay na ito, hindi ko hayang matupad ang gusto mo. Bakit parang lalong umiinit? Hindi kaya may problema sa sopas na inihain ni Jiang Yuan kanina? Mr. Song, nandito ko para kay Binibining Jiang para tingnan kalagayan niya. Song Mushing, sa buhay na ito, gagamitin kita para ipalasap kay Jiang Yuan ang sakit ng pagtataksil. Mr. Song, ayos naman si Miss Jiang. Alis na muna ako. Pasensya na po, Mr. Song. Tingnan mo si Song Mushing. Mukhang nilagyan na naman siya ng gamot ni Jiang Yuan. Inaakit mo ako? Hindi lang kita aakitin. Aagawin ko ng lahat ng pag-aari ni Jiang Yuan. Mr. Song, hindi totoo yan. Akong doktor ni Binibining Jiang. Hindi tamang ginagawa natin. Mr. Song, walang sakit si Binibining Jiang. Alis na muna ako. Teka muna. Tungkol sa nangyari ngayong gabi. Mr. Song, kaya si Binibining Jiang ay magkaibigan mula pagkabata. Ang tanging minahal ninyo ay si Binibining Jiang lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ito ipagsabi kahit kanino. Bakit ko naman sasadya na sabihin kay Jiang Yuan na ikaw pang una ng akit sa akin? Song Mushing. Hintayin ko magustuhan mo ang ganitong uri ng pananabik. May tao ba dyan? Bakit walang tumatawag sa akin? Miss Jiang, bago umalis si Mr. Song, nagbilin siya na huwag kayong istorbo habang napahinga. Nakakatuwa naman. Siyempre, alam ko nag-alala sa akin si Moshing. Pero ngayon, karaw ng mata ng bruha na yon, simulat sa Paul ay hindi niya ko gusto. Kapag
Pag nahuli ako ron, tsak na pagagalitan naman niya ako. Kayo at si Mr. Song ay may kaibigan mula bata pa, siya nagmamalamang sa inyo. Kaya't hindi kayo gusto ni Mrs. Song, si Mr. Song, at tsak nakakampi niyo pa rin. Sayang at masakit ako sa puso. Hindi ko maibigyan si Mushing ng anak. Ni hindi man na kami maaaring magsama sa iisang kama. Kagabi, sa sopas na yan, naglagay pa ako ng pampapalakas. Akala ko tuloy-tuloy ng lahat. Pero, hinimatay na naman ng katawang ito. Pagkatapos kong mawala ng malay kagabi. Dumating ka ba? Opo. Tinawag ko ni Mr. Song para suriin ang kalagayan ninyo. Pagkatapos kong magreseta, umalis din ako. Ang tagal mo na akong kinagamot, pero bakit hindi pa rin ako gumagaling? Baka naman may gusto ka rin kay Moshi. Kahit sinasadya mo, hindi ako pagalingin. Hindi po ganon. Hindi po ganon iniisip niyo, Miss Zhang. Aba, ang tapa po bang magsinungaling? Kagabi, nakita kong lahat. Miss Zhang, kayo pong tumanggap sa akin noon. Kaya nakapasok ko sa Pamilya Song. Ang kabutihan ninyo sa akin, hindi ko kailanman makakalimutan. Paano ko naman maiisip ang ganong kalapastangang bagay? Miss Zhang, isa na akong simpleng doktor na galing sa probinsya. Paano ko naman matutumbasan kayo? Tulad ninyong anak ng mayamang pamilya. Miss Zhang, huwag kayong mag-alala. Gagalingin ko talaga yung karamdaman. At least, marunong akong sumunod. Basta't alam mo lang kung saan ka lulugar. At pagagalingin mo ako, hindi ka mawala ng gantimpala. Talaga nga, isang sampal, tapos isang tamis ng ganting loob. Sayang ka, Jiang Yuan. Hindi ko pala napansin ang utang na ito. Salamat, Miss Zhang. Pangako, aalagaan ko kayo ng maayos. Umalis ka na. Pagkatapos mong ayusin yan, samahan ko pumunta sa lumang bahay ng mga Song. Maputla ka ng parang multo. Huwag kang umatake na naman ang sakit mo. Ang Pamilya Song ay may isang anak lang, si Moshing. Hindi pwede na dahil kay Jiang Yuan, isang mahina at sakiting babae. Baka tuloy maputing lahi ng mga Song. Kung mahinang katawan mo, saan ka man pumunta? Lagi kang may kasamang doktor. Parang gusto mo ipakita sa lahat. Ang anak namin si Moshing ay nagbumalsis ng sakitin. Tita, hindi po ganon. Mrs. Song, si Binibining Jiang ay matagal ng masigasis nagpapapagamot. Basta makahanap lang ng angkop ng puso na para sa transplant, siya nagagaling siya. Si Binibining Jiang din ay umaasa na mabilis siyang gagaling para makasal sila ni Mr. Song at magkaroon sila ng sariling anak. Walang modo. Ikaw, sinadya mo hindi ba? Tita Lin, si Lin Yuan ay hindi lang marunong sa mga patakaran. Pag uwi namin, sigurado tulong ko siya ng maayos. Ikaw ang tinutukoy ko. Bilang pangalan na anak ng Pamilya Jiang, wala kang alam gawin. Ang alam mo lang ay umiyak buong araw at sunod-sunod kay Moshing. Nasaan ang asa na isang tunay na binibining mayaman? At sa pagtrato mo sa doktor na araw-araw nag-aalaga sa'yo, wala kang kahit katiting na paggalang? Ang mga taong kagaya mo na nagpapay sa kabutihan ng iba. Sino nang akala kung gano'n ka rin kay Moshing? At pati sa Pamilya Song sa hinaharap? Tita, hindi pa ako gano'n. Mabuti sa akin ng Pamilya Song at si Moshing. Paano ko magagawa yun? Sana tumigil ka na sa kalbalawang ito o magpapanggap kang mahimatay mamaya para maawa ang anak ko sa'yo. Kapag napalitan ko na itong katawan na ito at nakasama ko na si Moshing, siyak na papalawarin ko kayong lahat sa harap ko. Hindi mo kayong lumakad mag-isa na hindi hinahawakan. Mukhang totoong hindi na kaya ng katawan ni Binibining Jiang. Jiang Yuan, ito pa lang ang simula. Siyak na pagbabayaran mo ang pagkamatay ko sa nakaraang buhay at ang pag-agaw mo sa anak ko. Pagbabayaran mo yun. Yuan, bumalik na ako. Moshing, bumalik ka na. Moshing, pumunta ko ngayon para tulungan tita ko sa karawan niya para hindi pa rin niya ako gusto. Pasensya ka na sa abala.
Laging kinikilala ko at pinapaboran ako ng mama ko para sa akin. Para maging binibinisong sa hinaharap. Ang ganang konting paghihirap ay sulit naman. Yuan. Hindi natin pwedeng gawin ito ngayon. Mushing, matagal na tayong magkasama. Lagi kang nagpapapasensya para sa akin. Ngayon, isang halik lang. Ayos lang. Yuan, ayaw kong dahil sa ating sandaling pagnanasa, maapektuhan ang pinakamahalagang kalusugan mo. Naiintindihan mo ba? Magpahinga ka muna. Magtatrabaho muna ako. Miss Jiang, ang gatas ninyo ay pinapainit na. Ang babaeng ito, hindi gaya ng doktor. Parang isang dalagang estudyante pa lang sa kolehiyo. Parang hindi pa rin siya sanay sa mundo. Lache ka. Pagkatapos mapalitan ng puso ko, siguradong hanapin kita ng 10 o 8 pang lalaki para masiyahan ka. Mocheng, bakit parang hindi nakato ng isip mo? Okay lang yon. Jiang Yuan, alam mong kondisyon ng katawan mo. Pero nalakas daw ka pa rin lagyan ng gamot ang gatas na iniinom ni Mosheng. Nag-alala ka na? Ikaw rin, umakyat ka na itong pahinga. Buhatin mo na lang ako. Alam ni Mosheng na hindi kakayanin Jiang Yuan. Kaya check na hindi niya hawakan siya sa nakaraang buhay dahil kasi si Jiang Yuan paulit-ulit na naglagay ng gamot kay Mosheng hanggang mamatay. Pero si Mosheng ay mas pinipiling tiisin ito kaysa saktan siya. Din Yuan, matulog ka na lang sa tabi ko ngayong gabi. Ngayon pa lang, si Jiang Yuan ay may binabalak na naman laban sa akin. Mr. Song, hindi pwede. Ang nangyari kagabi, pwede mo isipin na parang hindi nangyari. Malaking utang na loob ko kay Miss Jiang. Miss Jiang. Huwag mong kalimutan. Ako ang amo mo. Dapat nga. Magpasalamat ka sa akin. Mr. Song, wag po. Kung ayaw mo, lumayas ka ngayon din! Mr. Song, mukhang nalagyan ka ng gamot. Pwede ka magpalamig gamit ang malamig na tubig. Song Mosheng, kahit pa isa ka pang parang pagong na may tiyaga, kung paulit-ulit kang ginagamot ni Jiang Yuan, hanggang kailan mo yung titiisin, hindi mo na mahawa ka ng matagal. Mr. Song, ang kalagayan ng katawan ni Binibining Jiang ay napakasama. Madalas siyang magkaroon ng problema sa puso. Kung hindi makontrol ang emosyon, kailangan siyang i-admit sa ospital. Kaya, lahat ng bagay na maaring makaapekto sa kalagayan ng katawan ni Binibining Jiang dapat iwasan hanggat maaari. Kasama ng malapit ang pagkikipag-ugnayan. Mosheng. Baka, hindi na ako makakapag-anak sa buhay na ito. Iiwanan mo ba ako? Hindi. Mukhang hindi pa pwedeng kumilos pansamantala. Si Lin Yuan na alingas-ngas. Kailangan ko ng anak ni Mosheng. Para pumayag ang matanda at payagan akong pakasal. Ano? Kahit gumaling si Jiang Yuan, posibleng hindi pa rin makaanak. Opo, Ginang. Narinig ko mismo mula sa doktor na sinabi niya sa binata, walang mali. At sinabi pa ni Binibining Jiang sa binata na kung hindi siya makakaanak. Ano?
Gusto kong makita kung ano pang kaya niyang gawin. Sabi niya, kung hindi siya magkakaanak, mag-aampunan na sila ng bata. Napakasama. Kailangan kong tanungin siya mismo. Ayaw ba ko paglingkuran ni Dr. Lin? Bakit? Parang naiinis si Dr. Lin. Huwag mong kalimutan, Dr. Lin, kung sino nabigay sa'yo ng pagkain. Ano ba yan? Paano mo maintindihan na hindi ka pa kasal kay Mosheng pero nakatira ka na dito? Dapat ka mong pasalamat. Hindi ko inaasahan na gusto mo pang patigil ang lahi ng pamilya Song. Hindi po. Manahimik ka. Noon to man, pinagsabihan kita ng mabuti at ipinaliwanag. Kung mahal mo talaga si Mosheng, hindi mo siya dapat iwan ng walang anak. Sinong mag-aakala hindi mo na inilagay sa puso ang sinabi ko, kundi pinilit mo pa siyang mag-ampon ng bata dahil sa'yo? Napakasama. Chang Yuan, sasabihin ko sa'yo, kung may susunod na pagkakataon, huwag mo kong sisihin kung hindi ko bibigyan ng mukha ng pamilya dyan. Ako mismo ang papalaya sa'yo mula rito. Matandang bruha. Talagas pa siyang sampalin ako. Kapag bumalik si Moshing, ipaghihiganti niya ako. Bakit? Sino na naman ang nangasar sa'yo? Sino pa ba kundi si tita? Ngayong araw, siya mismo pumunta rito para pagalitan ako. Yuan, humihingi ko ng tawad sa ngalan ng mama ko. Moshing, ikaw ang una nang ligaw sa akin. Kaya kung pumayag na makipagrelasyon sa'yo. At sinabi mo pa noon, mapapakasalan mo ako. Pero hanggang ngayon, ang tagal na. Hindi pa nagutanggap ng mama mo. At wala pa rin lugar sa buhay mo. Sige. Ako nang kakausap kay mama tungkol dyan. Tungkol sa kasal, simulan mo ng paghahanda. Moshing, alam ko na, ako pa rin talagang pinakamahal mo. Ako pa rin pinaka-importanting tao sa puso mo. Kumalma ka. Mamaya, kailangan ko pang pumunta sa lumang bahay. Ayon sa takbo na nakarang buhay, para hindi makipagtalo sa anak, pansamantalang papayag si Ginang Song sa kanilang engagement. Mukhang ngayong gabi, kailangang paglan si Song Moshing ng kaunting pampasigla. Mr. Song, nandito ko para dalang ka ng gamot. Noon, nilagyan ka ng gamot, kaya may natitirang lason pa sa katawan mo. Magkakatulang gamot na ito para makabawi ka. Itong parang aso sa init, ang tanggal niya ng titimpe, panana para pakawalan. Makabawi. O iniisip mo ba na hindi ko kaya? Mr. Song, baka magkita tayo ni Miss Jiang. Moshing, sasama ko sa'yo. Moshing, sasama ko sa'yo. Moshing? Halos na ulit tayo, Mr. Song. Kung hindi sa loob ng kotse, gusto mo pa bang pumunta sa ibang lugar? Mr. Song, Ano? Ayaw mo na ba? hindi ako komportable. Ginawa mo ba ito para sadyang gawing kahihiyan ko? Mr. Song, hindi ko talaga sinasadya itong nangyari ngayon. Sa susunod, hindi mo na maiilagang makatakas ng ganun lang kadali. Hindi alam ni Jiang Yong kung ano nilagay niya sa gatas ni Moshing. Dahil sa kanya, nagkaroon pa kami ng pagtatalo sa asawa ko.
Ginang? Huwag niyan sisihan ang binibini dyan sa binata. Iwasan po sanang sisihan. Gagawin nitong mas malalim ang alitan sa pagitan ninyo at ang anak ninyo. Baka pwede po kayong magbigay muna ng hakbang pagbalik para magkita ng binata na handa magbawas kayo para sa kanya. May punto kayo. Hayaan mo na siya makipagfiyansi sa babaeng yon. Pansamantalang pakitunguhan lang. Chang Yuan, ano bang ibig mong sabihin? Pinipinsala ba kita? Bakit sa tuwing nakikita mo ako, para lagi kang mahina at walang buhay? Hindi gaya ni Mrs. Song, kagabi, umuwi si Mr. Song at nalaman na nag-away kayo, sinabi niyang pupuntahan niya kayo, pinigilan siya ni Mrs. Zhang. Dahil ayaw niya na magkainitan pa kayo, ngunit hindi niya naabutan si Mr. Song at dahil naulan ng kagabi, nagkaroon siya ng matas na lagnat. Zhang Yuan, dahil sa pag-aaway ng anak ko para sa'yo, pumunta ka rito para ipapapakita mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, si Mo siyang anak kong sarili kong dugot naman. Mas pinapalagan niya ako bilang ina niya. Kung gusto mong pakasalan siya, kalimutan mo na. Sino nag-utos sa'yo na magsalita lang kung ano-ano? Sa harap ng matandang babae na yon, lumuhod ka! Sa oras na ito, dapat ipabalik na rin si Song Mushing. Miss Zhang, natakot ako magkamali ng akala si Madam Song sa'yo. Alam ko ng pagkakamali ko. Kung hindi dahil kay Lin Yuan, kung hindi ako pumayag, makakapasok ka ba bilang doktor ng pamilya Song at kumita ng mahigit 10,000 kada buwan? Sa tingin ko nitong mga araw, lalong wala ka ng galang sa mga nakakataas sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung paano magpakumbaba. Tandaan ko sino talagang amo mo. Kung wala ako, wala kang halaga, ni hindi ka karapat dapat maging aso ko. Yuan, anong ginagawa mo? Bruha, sa harap ko pa, lakas daw ng tara na inaakit si Moshing. Papatayin kita. Ginagawa mo ba ito para sirain ang mga kamay ni Dr. Lin? Imposible yung Moshing. Kakatapos ko lang sana tanongin si Dr. Lin, bakit ang sakit ko? Ang tagal lang ginagamot, pero wala pa rin pagbuti. Hindi ko akala sa sobrang kaba niya, siya pang nadapa. At sinong mag-aakala na nabasag pa niyang tasa? At siya pang nasugatan sa kamay. Tama ba ako, Dr. Lin? Oo. Mabuti. Alam ko na nga, ang mahal kong Yuan ay mabait at mahinahon. Hindi siya katulad ng mga babaeng masasamang loob. Kung tutuusin, hindi naman sana mababasag ang tasa. Kasalanan ng doktor na naging pabaya siya. At hindi lang siya nasugatan sa kamay. Napaso rin ang kamay ko. Moshing, sa tingin ko, hindi rin naman sinadya ni Dr. Lin. Huwag ka nang magalit. Alam ko, hanggang ngayon, nag-alala pa rin sa akin. Dr. Lin, tinawag kita rito para alagaan ng maayos si Yuan. Mahinang katawan ni Yuan. Bilang isang doktor, hindi mo lang siya naalagaan ng maayos. Halos nasaktan mo pa siya. Kung mangyayari pa ulit to, ikaw na mismo umuli sa pamilya Song. Song Moshing, dahil sa walang kondisyon mong pagkalinga, lumaking kasama ni Zhang Yuan at iyon ang dahilan ng malaki kong kamatayan sa nakaraang buhay. Ikaw si Zhang Yuan, pareho kayo walang kwenta. Siguro pagbabayaran yung dalawang ginawa nyo. Pasensya na. Kasalanan ko. Bilang isang doktor, nasugatan rin si Dr. Lin bilang kabayaran. Yuan, huwag ka na sana magalit. Dahil sa dati naman yung pag-aalaga sa'yo na may malasakit din naman, hayaan mo na natin siya dito. Pero kung maulit pa, palayasin na siya. Dahil sinabi mo na Moshing, hindi naman ako makitid ang isip. Pumunta ka muna at gamutin ang sugat mo. Magpahinga ka ng mabuti. Isang munting babae ka ha? Akala mo kayong umangat sa ulo ko? Managinip ka. Noon, gusto pa kitang buhayin. Para tulungan akong magkaanak. Pero ngayon, gusto kong maranasan mong hindi mabuhay, hindi mamatay, hindi mo magagawa. Ang sugat na to, bakit parang bilis gumaling? Sa sobrang pagdududa ni Zhang Yuan, sigurado maghihinala siya tungkol sa relasyon namin ni Moshing. Kaya ngayon, dapat ko pang painitin lalo ang sitwasyon. Para tuloy na silang maglayo. Moshing, mas maayos ang pakiramdam ko ngayon. Huwag mo na akong tanggihan, pwede ba?
Yuan, kailangan mo magpahinga muna ngayon. Hmm. Pwede naman natin gawin ngayon. Si Yuan ang taong pinakamamahal ko. Pero bakit ayaw kong hinahawakan niya ako? Dahil ba ito kay Lin Yuan? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng magpadala sa sariling saya. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang kalusugan mo. Bumalik ka muna at magpahinga ng maayos. Pareho na namang dahilan. Song Moshing, ayaw mo ba talaga kong hawakan? Baka naman dahil kay Lin Yuan, yung babaeng yun. Sige na nga. Halika dito. Mr. Song? Aray, Hayaan mo akong tignan. mas mabuti pong huwag niyo na itong tingnan. Kasalanan ko rin po kasi wala kong kakayahan. Hindi ko nagamot ang maayos ng sakit ni Miss Jiang. Bakit ka naman ganito kamasunurin? Ganitong maunawain? Pero ang alam ko, si Jiang Yuan ay palaging mahinahon. Bakit ngayon, dahil lang sa ganito kalit na bagay, na kaya niyang saktan ka? Kasalanan ko po. Akong hindi nakapag-alaga ng mga ayos kay Miss Jiang. Pagbalik ko, ibibigay ko na sa kanya ang resignation letter. Ngayong gabi, huwag mo kong tanggihan. Pwede ba? Mr. Song, hindi po pwede. Pag nalaman ni Miss Jiang, hindi niya ko pa patatawarin. Kung hindi mo sasabihin, paano niyo malalaman? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pero, ikaw ang tunay na mahal ni Miss Jiang. Sa puso mo, tanging si Miss Jiang laman ang laman. Pero ngayon sa puso ko, ikaw lang. Matagal na kitang nahuling isda. Paano na para matikpan ng isdang alat ng dagat? Pero, hindi pa sapat. Hindi pa niya dapat madali ang makanta ng gusto niya. Bakit ang tindi ng sugat mo? Mr. Song, nasugatan ng kamay ko. Ano man ang gusto mong gawin, siguradong hindi maginawa. Alis na muna ako. Mabilis ka naman tumakbo. Miss Jiang, dadalang kita ng paon ng pagsusuri. Lin Yuan, kahapon ba, ikaw nagsabi kay Moshing na hindi bumubuti ang katawan ko at hindi pwedeng matinding ehersisyo? Miss Jiang, hindi ko sinabi yon. Ang katawan mo, matapos ng mahabang panahon ng pagpapagaling, ay bumuti na ng malaki. Kahit hindi ka pa pwedeng magsigawa ng matinding ehersisyo. Pwede ka pa rin makipagtalik. Si Mr. Song, dahil ba sa initindi niyang kalagayan mo, hindi pa niya nagawa? Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong sabihin, Miss Jiang. Nang pagtanggi ni Mr. Song sa'yo, ay dahil... Bilis! Hawakan niyo ang babae nito! Miss Jiang, ano bang ibig sabihin nito? Lin Yuan, ano nilalaro mong inosente? Hindi ka ba mahusay magpasigla? Akala mo ba tanga ako? Kagabi, nakakwento ko sa balkon ni Moshing. Hindi ba espesyal ang galing mo? Kung kulang ka na sa lalaki, pupunan ko ng kailangan mo. Tunay nga, Miss Jiang, kagaya ng karang buhay mo. Nangangalap ka agad na isang kulube para insultuhin ako. Tumigil ka! Umalis ka! Yuyue, ano bang ginagawa mo? Moshing, bakit ka biglang umuwi mula sa opisina? Jing Yuan, nagulat ka ba?
Na-excite ka ba? Matagal ko na hinihintay ang sandaling ito. Nung nakarang buhay, ako'y tapat at maayos. Itinuring kitang aking tagapagligtas. Ngunit ikaw, dahil lamang sa isang papuri ni Song Moshing tungkol sa aking kakayahan, itinako mo ko sa isang pulubi. Ngayon, sa buhay na ito, ako na mismang lumalabag sa hangganan mo. Kung hindi ako dumating, hahayaan mo bang apihin ng ganitong tao si Dr. Lin? Moshing, nagkamali ka ng akala. Ikaw ay ano? Kung ayaw mo kay Dr. Lin, maaari mo siyang tanggalin ng direkta. Hindi na kailangan gawin na hayaan ng isang pulubi na apihin siya. Dati, napakabait at mahinahon mo. Bakit ngayon ganito ka? Hindi ako. Hindi. Kahapon, sinunog mo siya sa galit. Ngayon naman, hinayaan mo ang pulubi na pahiyain siya at yun pa lang ang nakita ko. Paano pa kaya ang lihim na ginagawa mo? Moshing, gusto mo ba talagang pagdudahan ako? Dahil lang sa isang taong hindi mo naman kilala? Jiang Yuan, masakit ba? Masakit bang pagdudahan ng taong mahal mo? Masakit. Pero lahat ng ito, hindi pa rin kasing sakit ng mga ginawa mo sa akin ng nakarang buhay. Hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang, Anong gusto mo? Naisipin mo na ako'y may pusong malupit at mapanganib? O naisip mo rin ba na ako'y masama at mapanukso? Nung nagsimula pa lang tayo, napakabait mo sa akin. Tinuturi mo ko isang kayamanang pambihira. Ngayon naman kasama na tayo. Ang sawa ka na ba sa akin? Naalala mo pa ba nung inamin mo sa akin ang nararamdaman mo? Naalala mo ba kung ano sinasabi mo noon? naalala ko. Sinabi ko, si Yuan ang babaeng gusto kong protektahan habang buhay. Tama nga ako. Sila talagang dalawa. Hindi basta-basta maghihiwalay. Miss Jiang, pwede mo pagdudahan ako, pero hindi mo pwedeng pagdudang nararamdaman Mr. Song para sa'yo. Alam ko, ang presensya ko ay nakaka-istorbo sa'yo. Ito aking resignation letter. Pakiusap, paintulutan mo kong umalis. Aba, gusto pang tumakas sa babaeng ito. Ang puso mo ay akin, pati ang sinapupunan mo ay akin din. Kapag ipinanganak mo ng anak mo ni Moshing, at bago pa ako makahanap ng doktor ng paggawa ng paglipat ng puso, hindi ka alis kahit saan. Matagal ka nang kasama ni Yuan. Mahirap ka man o wala. Huwag mong banggitin ang pagbibitiw. Sa ngayon, magpahinga ka muna ng mabuti. Aling Wang, bakit para nagmamadali ka? Ngayong araw, uuwi si Mrs. Jiang at espesyal pa niya sinasabi sa amin na dahil sa pagod si Mr. Song sa trabaho, iyan na namin siya ng pampapalakas tuwing ba umuwi si Jiang Yuan sa bahay para lang maghanap ng doktor na makagawa ng paglipat ng puso. Ayon sa takbo ng panahon ng nakarang buhay, malapit na niya itong matagpuan. Kapag dumating ang oras na yan, hindi ko pa rin mababago ang malupit kong kamatayan noon. Kailangan kumilos agad. Aling Wang, doktor ako. Ako ang pinakasanay dito. Noon, parang narinig ko minsan na sinabi ni Mr. Song na masyadong matapang ang amoy ng mga herbal na pagkain. Bakit hindi mo na ibigay itong pabangong palawit sa kanya? Magkakatulong ito para mapakalma at mapabuti ang katawan niya. Sige. Paano mo ginawa itong pabang palawit? Anong halamang ginamit mo dito? Masama ang pakiramdam ko. Dr. Lin, pumunta ka ngayon sa pangunahing gusali at tignan mo ako. Gusto mo pa talang gamitin ng mga ganyang pakana para lukin ang pumunta sa main building? Hintayin mo lang. Hayop kang lalaki. Ang tapang pa rin ng ugali. Mr. Song, bakit ka nandito? Naalala mo pa ako. Wala ka talagang puso. Pinantay mo pa ako ng ganito katagal. Hindi ko sinasadya na hindi pumunta agad. Nakita ko kasi sa likod ng bakuran ang mga bulaklak na jasmine na namumulaklak ng maganda. Makakatulong ito sa pagtulog. Kaya naisip ko, pag naihanda na, maaari ko itong ibigay sa'yo. Regalo ng bulaklak sa akin. Dati ka na rin ba nagbigay ng bulaklak sa ibang lalaki? Hindi ikaw ang una. Kung siya lang sana magiging asawa ko, ang saya siguro. Paano ako nagkaroon ng ganitong iniisip para sa Dr. Yuan?
Masyado kong nilapastangan si Yuan kung ganito. Mr. Song, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayusin ko para sa iyo ang isang posisyon sa isang pribadong ospital. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Simula ngayon, huwag na tayo magkita ulit. Hayop na lalaki. Kaya mo pa naisip ang panggap na may malasakit? Huli na. Kung ganon, dahil hindi ka na rin makapaghintay, gusto niyo akong paalisin? Sige, tutuparin ko. Sige, bukas, magsisimula na ako magtrabaho. Wala ba siyang kahit kaunting pagkamis sa akin? Hindi ko rin alam nito mga nakarang araw kung iniisip niyo ba ako. Ako ang unang nagpapali sa kanya. Tatawagan ko siya ulit. Lumabas pa siya kasama mga kaibigan para kumain ng hotpot. Anong sabi mo? Si Musyang itong mga nakarang araw ay palagi hinahanap si Lin Yuan? Narinig ko na ang ginawa sa pribadong hospital ay naglaan sa kanya na isang hindi ganaong mahalagang trabaho. Kumalat ang mga chismis sa mga katulong na siya raw magiging susunod na gina ng pamilya Song. Sinungaling! Pumunta ka sabihin kay Lin Yuan na masama ang puso ko. Sabihin mo na bumalik siya agad. Ang binibinit ang Ginoo. Dahil sa nangyari noon, hindi pa napaparang kanilang galit kung may mangyari pa kay Dr. Lin. Miss Jiang, huwag mong hayang dahil sa isang Dr. Lin, maapekto ng relasyon mo at ng Ginoo. Tama ka. Hindi po rin dahil sa isang babae. Sira ang relasyon ko kay Mushing. Ngunit ang pagiging naroroon niya ay sadyang kapahamakan. Makaraan ng 2 araw ay karoon na ni Mushing, siguradong darating si Songling doon. Hindi ba Dr. si Lin Yuan, pahandaan mo siya ng 2 pang medisina na putahe kung may mangyari sa ginang Song sa salo-salo. Si Mushing pinakamaasikaso sa kanyang ina, siya na hindi niya papatawarin ang sinumang sakta ng kanyang ina. Pumunta ka at ipalang kay Lin Yuan na hindi ko inaaprubahan ang kanyang pagbibitiw. Bukas, gusto ko makita siya sa bahay ng pamilya Song. Dati, balak pang alagaan ka ni Lin Yuan. Inapangakong papakainin ka ng masasarap na pagkain at inumin bilang aking manlalakbay na sinapupunan at pinagmumura ng damdamin. Ngayon, gusto kong wasakin ang iyong reputasyon. Paalisin ka ng pamilya Song. Maghihirap at mangingisay ng awa sa akin. Si Binibining Jiang, napakalaki ng puso niya. Mabuti pang sumunod ka na lang. Sa pagkakataong ito, hindi na napansin ni Jiang Yuan ang tungkol sakit ay kay Song Musheng. Baka may inahandang panibagong plano siya. Ito ang menu para sa birthday banquet ng Ginoo. Tingnan mo kung may mali. Napakakarayon ng mga ito. Nagkakasawa na. Hindi ba pwede may kakaiba? Bukas, darating din ang ginang. Gagawin mo lang ito para pang akalang ayos. Dr. Lin, mausay ang ideya niyo. Baka pwede kayong magbigay ng mungkahi. Birthday? Halos nakalimutan ko. Nung nakaraang buhay, si Jiang Yuan gumawa ng patibong sa akin sa birthday banquet. Nilagyan ako ng gamot para mapunta kay Moshe na hindi sinasadya. Pagkatapos noon, inakusa pa sa akin ang paglagay ng gamot. Dahil dito, pinalayas ako. At inaresto pa ni Jiang Yuan at ikinulong sa maliit na silid. Ang gusto ng ginang siguro ay mga medisinal na putahe na nakapapaganda at nagpapapalusog ng balat. Hindi basta-basta pwedeng kainin ng mga medisinal na putahe na ito. Jiang Yuan, sa buhay na ito, hindi na po mahulog sa iyong patibong. Hindi na maot ang nakaraan. Sa panahong ito, naipito sa Song Musheng. Paano na para tapusin ang lahat? Sa birthday banquet, kailangan ko pa rin kanyang tulong.
Sang mo, Sheng. Tarantado ka. Kumain ka ng todo tapos tatakbo lang? Paano mo nagawang sabihin mga seta ng yelo na para pang minus 10 degrees? Pinapalis pa ako sa kanya? Bawa pero walang silbang lalaking ito. Lin Yuan, kumusta ka? Hindi ko alam na darating ka. Aalis na ako ngayon. Bakit ka aalis? Diba sabi mo sa akin, lumayo na ako sa'yo at huwag na kitang guluhin? Tinatupad ko lang pangako ko. Pakawalan mo ako. Tinawagan mo ko tinawag na basura at sinabi mo pagkatapos kung makuha ang gusto ko, aalis ako. Bakit ngayon pag nakita mo ako, gusto mong umalis agad? Hindi naman. Ah, Iba ang sinasabi ng bibig mo at laban ng puso mo. Sabihin mo, namiss mo ba ako? Mr. Song, may sakit pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng masama sa may sakit. Ang lamig ng kamay mo. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Isa naman akong doktor. Walang kasangga ng simpleng sipon. Pero ikaw, Mr. Song, lumayo ka muna sa akin. Baka mahawa ka pa. Totoo, gusto talaga kita. Pero Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na. Wala naman akong hinihiling. Gusto ko lang maging masaya ka. kung maaari ko mapanatili si Iwan sa tabi ko, magiging masaya ako. Pero yun ay pagtataksil. Mr. Song, hindi magandang pakiramdam ko. Mas mabuti umuwi ka muna. Ang lakas ng ulan sa labas. Baka magkasakit ka pa. Nag-aalala ka ba sa akin? O iniiwasan mo ako? Bukas ng birthday banquet mo. Marami pong kailangang ayusin. Kaya umuwi ka na muna. Sige, magkita tayo bukas. Bukas sa birthday banquet. Magsisimula ng magandang palabas. Song mo, Sheng. Sana wag mo akong biguin. Kuya, kapag natapos ang karawan mo ngayon, 29 years old ka na, dapat siguro pag-isipan mo na ang mga bagay tungkol sa kasal. Tito, tita, ngayon ay karawan ni Mushing. Pinili ko pang abangan ng kusina para yan ay isang espesyal na punan para sa lahat. Ngayon na kumpleto na tayo. Subukan na natin. Talagang masarap ang medisinal na putahe na ito. Mukhang si Yuan Yuan ay maayos na inalagaan si Mo Sheng. Kung nagustuhan niyo po, ayos lang. Ang medicinal na putahe na ito, maganda man. Dahil gamot nga ito. Si Binibining Jai matagal na uminom ng gamot, kaya kaya yung tiisin ito, walang problema. Pero kami hindi. Bawat pa rin tayo maging maingat. Tama sinabi ng tita, hindi ko naisip na mabuting lahat ng bagay. Pumunta ka sa kusina, daling mo na inhandang inumin. Dalhin mo ito, para mayahain mo agad. Mas mabuti nga yung inumin ito. Dalhin mo ng mga bagay na ito sa itaas. Ako ay doktor, hindi katulong. Ang mga bagay na ito ay dapat ninyong gawin. Si Miss Jiang mismo nag-utos sa'yo. Hindi ka ba susunod? Ito bang plano ni Jing Yuan? Pilitin akong magkamali. Kung ganito, susubukan ko. Tingnan natin anong patibo ang inilatag mo para sa akin.
Lin Yuan, hintayin mo lang. Ikaw na babae ka. Kapag pinaalis ka na ngayong araw mula sa pamilya Song, kukulong kita. At pahihirapan kita ng mabuti. Pagkapanganak mo sa anak ni Mushing, sa oras na yun, hindi lang puso mo, pati anak na iluluwal mo, ay magiging akin din. Jiang Yuan, narinig ko, ang kalagayan mo ay mas mabuti nitong mga araw. Kaya tungkol sa kasal at pagkakaroon ng anak, dapat mo na rin isama sa plano. Pumunta ka agad sa ospital, magpasuri ka ng kumpleto. Matandang babae, alam mong hindi ako makakapag-anak, pero binabanggit mo pa rin palagi. Parang sinasaksak mo ang sugat ko. Hindi ba gustong magkaanak? Kaya bibigyan kita ng isa. Salamat, Papa. Mamaya, sa herbal medicine ni Mushing, ako na magdadala kay Lin Yuan. Kapag nagkaroon sila ng relasyon, gagamitin ko ng si Song Lin at si Song Jingniwa para palis na siya sa pamilya Song. Kung tutusin sa oras, malapit na umepekto ang gamot. Zenua, anong nangyayari sa'yo? Nagkamali ba ko ng timpla? Ayos ka lang ba? Tito, anong nangyari sa'yo? Pagka naman si inumin, may naglagay ng gamot. Si Lin Yuan na nagdala ng inumin. Lin Yuan, ano bang nilagay mo? Wala akong inilagay ng gamot. Ako ay, ano ka ba talaga? Maaari kong patunayan. Dr. Lin, nakalimutan niyo talagang karinong nilang nilagay ninyo. Ngayon, may saksi at ebidensya na. Ano pa ba ipaliwanag mo? Sa tingin ko, hindi ka karapat dapat maging doktor. Ngayong araw, tatanggalin na kita. Walang dahilan si Lin Yuan para lasunin ang aking ama. Kahit pa nagkamali siya ng gamot, kung gusto niya akong lasunin, hindi rin posible. Kung gusto niya, noon pa sana, may nangyari na sa aming dalawa. Manahimik mo na kayong lahat! Dr. Lin, halika muna tingnan ang kalagayan ng aking ama. Oh, Ching! Ching Yuan, ayaw mo ba kami makita ng maayos? Yung maliit mong panilin lang. Huwag mo ang na hindi ko nakikita. Mga salbahe! Lahat kayo mga salbahe! Lahat ay laban sa akin. Kung hindi para sa kapangyarihan ng pamilya Song, hindi ako magtitiis ng ganito. Ginoo, Ginang. Totoo, naglagay ko na isang bagay sa inumin. Tingnan nyo, inamin mismo niya. Pero, ang bagay na iyon ay nakakabuti sa kalusugan. Paano naman? Paano naman si Tito? Zheng Yuhua. Ayos ka na ba? Ayos na, ayos na. Hindi lang ayos. Pakiramdam ko, magaan na rin ang katawan ko. Kahit ng pamilya ni Lin Yuan ay hindi mataas ang estado, malakas ang profesionalismo niya at isa siyang doktor. Kung mapapangasawa siya ni Moshing, siya't na may bibigay sa pamilya Song natin ang isang malusog at matalinong anak. Tungkol naman kay Jiang Yuan. Miss Jiang, hindi ka pa kasal kay Moshing, kaya hindi mainam na manatili ka rito ng matagal. Sa loob ng ilang araw, bumalik ka na sa pamilya Jiang. Paulit-ulit ka na. Nilagyan mo ba ng gamot si Song Moshing? Akala mo ba hindi niya alam? Ngayon, tignan natin kung paano mo ito aayusin. Tungkol sa herbal na pagkain, mas namuti paliwanag ng malinaw sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi niya, makakaganda ang herbal na pagkain. Check na mo gusto nito ng ginang. Salbahe ka! Ang gamot ay binigay mo kay Moshing. Bakit may binigay lahat sa mata ng iyon? May utak ka pa ng baboy. Bakit hindi ka pa namatay? Yuan! Bilang magiging ginang ng pamilya Song, paano ka maging ganito ka walang pakundangan? Binubuli ang katulong, sinusumpa at sinasaktan pa? Wala kang kahit kaunting asal sa isang dukang mayaman. Mayaman? Mayaman? Kailan ka pa nakakita ng ginang na hinahampas sa harap ng lahat? Saan ko ilalagay ang aking dangal? Kumalma ka muna. May kasalanan ka rin sa nangyari ngayon. Akala mo rin pala na ako may gawa ng lahat na nangyari ngayon? Hindi ba ako kinasa sa inyong pamilya? Ngunit pa nahihirapan ako ng buong pamilya ninyo. Kung todo mapasok ko sa inyong pamilya, sigurado abusin nila ko ng todo. Yuan, sa paningin mo, ang mga magulang ko'y walang kakayahang makilala ang tama at mali. Sa nangyari ngayon, nasa panig mo ako. Pinoprotektahan din kita. Pinaprotektahan ako? Pinaprotektahan mo si Lin Yuan, hindi ba? Kung hindi,
Paano mo malalaman kung anong ginagawa niya kagabi? Nalaman ko parang matagal na kayo nagsabatan ng palihim sa akin. Sinabi mo mahal mo ako ng labis. Ngunit kasi nangaling pala lahat ng yon. Huwag kang magwala. Ang ating usapan ay walang kinalaman sa kanya. Dahil mo sa aking malit na babae na yon. Mr. Song. Miss Zhang. Ikaw na nagpapanggap na mabait. Ngayon, sisiraan mong pangalan ko. Tingnan natin kung paano ko maliligaw na lalaki. Huwag ka muna magwala! Lumayo ka! Michelle. Hindi ba palagi mong iniisip na gusto ko si Dr. Lin? Bibigyan kita ng sagot. Oo. Salbahe ka! Papatayin kita! Kumalma ka. Kumalma ka. Kasi mo bang makita ko mapahiya? Miss, kumalma ka lang. Kumalma ka lang. Kapag nahanap na natin ang doktor para sa transplant ng puso, huhulihin natin siya. Tama. Tama ka. Gusto ko siyang buhay pa. Hanggang sa dumating ang araw na bubuksan ko ang kanyang tiyan. Miss. Diba nag-ampun ka ng isang anak na lalaki? Parang pabalik siya mula sa ibang bansa sa mga susunod na araw. Narinig ko na mahilig siya sa mga simpleng babae. Kung makita niya si Len Yuan, sigurado ko magugustuhan niya siya. Paano ko ba siya nakalimutan? Si Song Mei ang babaero. Mabilis magpalit ng babae. Narinig ko, marami siyang alam sa mga estilo sa kama. Pagbalik ni Song Mei, gusto ko siyang makita ng personal. Song Mushing, gusto ko masaksihan mo mismo kung paano pinagtitripan niya yung doktor. Yuan, sa mga panahong ito, iwasan mo muna siya. Huwag mong piliting magbigay ng panggamot kay Jing Yuan. Kung may problema, diretso ka makipag-ugnayan sa akin. Salamat. Si Mr. So ay patuloy na tumulong sa akin ngayon. Ako nagdala sa'yo ng problema. Kung hindi ko pinapalakas si Jing Yuan, hindi sana nangyaring ganitong hindi pagkakaintindihan ngayong araw. Mr. Song, pwede ka bang manatili rito ngayong gabi? Medyo gabi na. Bumalik ka na't magpahinga. Gusto kong siya ang unahan na mawala ng lahat ng mga pinapapahalagan niya. Miss, nahanap na namin. Matagal ang paghahanap. Nakuha na natin ang paborito na laruan ng ligaw ng batang yon. Noon siya'y bata pa. Aalahanin nito ang kanyang nakaraan para magamit natin siya. Miss Lin, kailan ka ba naging bulag sa mga mata? Pati yung gina hindi mo na makita? Paumaning binibining Jiang. Masyado kong nakatutok sa pagbabasa. Hindi kita napansin dito. Walang modo talaga. Ibalik siya sa akin. Hindi na kailangan hipag. Dahil hindi magandang pakiramdam ni Miss Lin, mas mabuti nang umuwi siya para magpahinga.
Ano? Mukhang nakagusto na si pangalang kapatid sa kanya. Hipag, kahit nasa ibang bansa ako noon, alam ko pa rin ang mga nangyayari dito. Alam ko ang relasyon nila ni Kuya. Hindi ganun kasimple. Eh ano ngayon? Isa lamang na siyang doktor. Kung walang pahintulot ko, wala siyang karapatang magtrabaho sa pamilya Song. Sa tingin mo ba si kuya mo ay papapakasalan pa bang tulad niya? O baka naman, natatakot ka lang sa kanya, kaya hindi mo magawa? Sa tingin mo natatakot ako sa kanya? Bigyan mo lang ako ng 10 araw. Sigurado akong magagawa akong magiging akit siya. Lin Yuan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sir, tumawag si Miss Jiang. Sabi niya, naganda siya ng tanghalian. Gusto niyo bang umuwi muna? Sige. Mukhang natauhan na si Yuan. Moshing, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan na magduda ko ng sobra. Alam ko, sa puso mo, ako pa rin pinakagusto mo, hindi ba? Siyempre naman. Kaya pala, hindi ko nakita si Kuya sa opisina. Nandito pala siya, kasama si Hipag. Hindi mo naman siguro mamasamain kung madadagdagan ng isang tao sa pagkainan, di ba? Ngayong araw, may nangyaring isang nakakatawang bagay. Nang bumalik si pangalawang kapatid, nakasalubong niya si Dr. Lin sa hardin. At unang tingin pa lang, nagkagusto na siya kay Dr. Lin. Hipag, maganda talaga si Dr. Lin. Sakto sa tipo kong gusto. Kuya, kung nakita mo lang, napaka-elegante ng dating niya. Hindi talaga siya madaling makalimutan. Kaya napagpasya ko. Hipag, gusto ko munang tumira dito ng ilang araw. Para mas makilala ko pa si Dr. Lin. Ano sa tingin mo, kuya? Si Song Meng, kahit mahilig maglaro, pamilya pa rin natin siya. Alam natin pinagmulan niya. At bagay naman sila ni Dr. Lin, bakit hindi na natin siya ipatawag at tanungin mismo? Si Ayuan, ako ang mahal niya. Ako lang ang nasa isip at puso niya. Pero hindi ko siya mabigyan ng pangalan. Hindi ko siya pwedeng makasama. Ayokong patagalin pa siya sa ganitong sitwasyon kahit bastos minsan si Songming habang ako nagbabantay. Para kay Ayuan, magandang pagkakataon na yun. Pwede din naman. Sige. Salamat, Hipag. Salamat din, kuya. Muching, ipapakita ko sa'yo ang tunay na pagkatao ni Lin Yuan. Mr. Song, bakit ka nandito? Lin Yuan, naisip mo na bang umalis dito at humanap ng ibang kasintahan? Song Mushing, hindi ba't palagi kang naiingat dahil sa pangako mo yan kay Jiang Yuan dahil tungkol sa mga ganitong bagay, hindi mo kailangang binabanggit? Bakit bigla mong tinatanong mga bagay na yan ngayon? Hindi ko pa napag-iisipan ang tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Kung sakaling may gusto mong pakasal sa'yo, anong gagawin mo? Sinong tinutukoy mo? Si Songming. Simula na makita ka niya, na-inlove na agad siya sa'yo. Gusto ka raw niya maging kasintahan. Ano sa tingin mo? Ano pa pang gusto niyong sabihin ko, Mr. Song? Ang gusto ko ay makasama ang taong mahal ko. Mr. Song, maaari na po kayong umalis. Bakit parang ayaw ko magpaalam? Ang haba-haba ng paliwanag, pero sa huli, ipapasa mo rin pala ko sa iba. Jiang Yuan, hindi ba't gusto mong maging magkasama kami ni Songming? Kung ganun, bibigyan kita ng isang magandang palabas. Dr. Lin, ang tagal na nating hindi nakita. Hindi ka naman siguro pumunta dito para sa akin, di ba? Nandiyan ang kaibigan ko. Bitawan mo ko. Dr. Lin, huwag ka na maging kabit ng kahit sino. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Mas okay ako kaysa sa malamig na si Song Moshing. Bakit naman ako magpapapakatanga at hindi pipili ang tagapagmana ng Song Girl? At pipili ko isang ampon na tulad mo. Ngayong araw, gusto mo man o hindi,
Kailangan mo sumunod. Sang Ming! Bitawan mo ako! Ayok ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Sang Ming! Bitawan mo ako, Sang Ming! Ayok ka! Huwag kang matakot. Nandito na ako. Mabuti na lang tumading ka. Songming, akala ko pagbalik mo sa ibang bansa, babaguhin mo ng masamang ugali mo ng mga pinang babae. Pero mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Siya ang unang nangakit sa akin. Gusto lang niyang kapangyarihan at kayamanan. Hindi totoo yan. Magtiwala ka. Ibibigay kong hustisya para sa'yo. Bibigyan ng hustisya, ha? Sige. Oh, kayong lahat! Tumingin kayo sa akin! Tumingin kayo dito! Ang mabuting kuya ko, siya'y umiibig sa aking hipag. Sa bahay, hindi bumababa ang bandera. Sa labas, nagliliparan ng banderola. Ha? Song Mushing. Kahit taga-song ako, dapat may bahagi rin ako ng mga ari-arian ng song. Karapatan ko rin yan. Sinira mo ang pangalan ko. Pinabagsak mo ang stock ng song. Hindi ako naniniwala na manatili ka sa pwesto mong presidente. Hindi mo gusto ang hipag ko. Bakit mo pa siya tinutuksohan? Huh? Kuya, hindi ba ka gusto mo lang maglaro ng marami? Makapangasawa ng kaligayahan kasama ang iba. Si Sang Meng naman, hindi kaya na pinagsasabihan sa labas na wala siyang kakayahan, mukhang si Jiang Yuan ay naglaro na isang pangalan na di niya kayang harapin. Dahil sa isang doktor, maglalaban-laban pang dalawang magkapatid sa isang bar, hindi ba sapat na nakayaan ng pamilya Song? Hindi ba sapat ang dungis? Jiang Yuan, ngayon, ipapakita ko ikaw magtatapos na nagtatrabaho na sinaktan mo sarili mong paa. Ma, tungkol sa usaping publiko, aayusin ko agad yon. Ma, akong inosente rito. Si kuyang walang kwenta, nilapastangan niya ako at sinaktan. Hinayaan ko na lang siyang umatake, namamaga pa rin ito. Gusto ko lang naman si Dr. Lin na maging girlfriend ko. Tama, kuya, hindi ba't matagal mo nang gusto si Hipag? Bakit hindi mo hayaang ligawan si Dr. Lin? Mushing, naniniwala ko sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko lang mga ginagawa yung lihim. Kaya ka binubugbog ng kuya mo, tama lang yon. Naglakas-lab ka pang saktan si Dr. Lin. Lasing lang ako noon. Medyo nadala lang ako. Walang hiya kang bata. Lumang ka sa labas ngayon din. Ma, Wala nang bisang mga sinasabi ko, ganun ba? Kailangan pa bang bumalik ang papa mo para siya magturo sa'yo ng leksyon? Hinidawat palaki ng gulong ito. Pag lumaki pa ito, masisira ang reputasyon ng pamilya Song. Kapag bumagsak mga stocks ng Song, ako rin mo aapektuhan. sige. Alis na ako. Tita, pakalma niyo po muna ang sarili ninyo. Kalmahin? Paano ko kakalma? Kayong lahat, wala ni isa na hindi ako pinaproblema. Lalo na ikaw. Ang galing-galing ni Dr. Lin. Inaayos na niyang katawan mo ng matagal, pero hindi ka pa rin mabuntis. Sa tingin ko, walang pag-as ng katawan mong yan. Ano bang ibig sabihin ng matandang babaeng ito? Simula ngayon, dito ka muna sa lumang bahay para tumulong. At ikaw rin, dito ka at magnilay-nilay. Anong nangyari ngayong araw? Kailangan ipaliwanag niyo sa akin sa papa ninyo. Opo. Hayop na matandang yon. Naangas pa siyang magsita sa harap ko. Hayagang binibigyan si Linyo at Mushing ng pagkakataong magkaibigan. Ginang. Miss Lin, isa kang matalinang babae. Alam mo naman, kaya kita pinapapunta rito sa lumang bahay ay hindi lang para alagaan ako, kundi para kay Mushing. Si Jiang Yuan, may sakit siya sa puso. Hindi siya maaaring gumagawa ng mabibigat na gawain. Lalo na ang mga anak. Matagal ko nang alam, kahit anong gamutan, hindi nagagaling katawan niya. Tama. Nung nakarang buhay, pinili ni Jiang Yuan na ipadala ko sa kama ni Song Mushing. Pagkatapos kong manganak, saka lang siya nagbago ng isip. Sa buhay na ito, kung walang puso ko, hindi siya mabubuhay hanggang dulo. Ako, gusto kita. Dapat mong pagsikapan. Kung gusto mo, ipaglaban mo. Sina Mushing at Jiang Yuan, hindi pa kasal. Kahit magkasintahan, hindi pa rin opisyal. Kapag napakasal na sila, huli na ang lahat. Naintindihan ko po. Miss, huwag kang magalit. Hindi ka gaya ng puso mo ang stress. Magkikialam ka pa? Lumayas ka! Ngayon nasa lumang bahay na si Lin Yuan. Mahirap palang kumilos laban sa kanya. Yung mga tao pinapahanap ko, nahanap mo na ba? Kailang operasyon. Pagkalipas ng isang buwan. Lin Yuan,
Kung ganun, may isang buwan ka pa para mabuhay. Pagkalipas ng isang buwan, iyon ang araw ng kamatayan mo. Ngayon, ako at si Zhang Yuan ay tuloy na nagkasama ng loob. Gustong gamitin ako ni Ginang Song para labanan si Zhang Yuan at gusto pa niyang ipanganak ko ang anak ni Song Moshing. Ang galing talaga niya magplano kung babase sa oras ng nakaraan ng buhay ko. Sa oras na ito, ang Song Group ay pumirma na isang kontratang halagang mahigit 1 bilyon at nakakuha ng patent sa teknolohiyang pang-impormasyon. Si Song Moshing ay magiging abala sa labas. Kung makakasama ko sa kanya, maiiwasan kong atakin ni Zhang Yuan. Mr. Song, paano kayo nakapasok? Natatakot ka siguro sa nangyari ngayon. Basta't nandito kayo, wala akong kinakatatakutan. Ligtas ang lumang bahay. Bibigyan kita ng katulong na mag-aalaga sa'yo ng 24 oras. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang sa akin. Basta't kayo manatili lang sa tabi ko, kontento na ako. Mabuti, simula bukas, lagi ka nagsasama sa akin. Bilang aking personal na sekretarya. Salamat po, Mr. Song. Zhang Yuan, paano na para hulihin ka? Miss, halika. Tikman mo ito. Matamis ito. Mukhang malaking ginhawa ng sugat mo sa mukha. Gusto mo bang ipatingin pa sa doktor? Baka may payo pa siya. Nagbibiro ka ba? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. May isang bagay kasi akong gustong ipatulong sa inyo. Isa lang akong ampon. Walang kapangyarihan, walang pera, walang katayuan. Paano ako makikipagtulungan sa inyo? Nitong mga nagarang araw, si Leng Yuan ang naging sekretarya ni Moshing. Magkakadikit silang dalawa sa kumpanya. Ngunit kung sa loob ng kumpanya, nagkamali siya ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Papalis na siya ng pamilya Song. At pagdating noon, wala na siyang anuman. Kapag muling lumitaw ka, kusang loob siyang susunod ng maamo sa'yo. Pagdating ng sandaling iyon, maaari mo na siyang pakitungan ayon sa gusto mo. Tunay nga, napakalusog ng puso ng isang babae. Buti na lang, pinili ko mula simula hanggang sa wakas ang kapangyarihan at katayuan. Kaya, meron ba kayong isang magandang paraan para mapayag si Moshing na pakawalan siya? Si Moshing, kamakailan lang ay nakakakuha siya ng isang patent sa teknolohiya ng malaking tulong sa panaliksik ng grupo. Ngunit, kung patent na ito ay mawalang dumating sila niyon sa kumpanya, sino sa tingin mong mananagot? Zhang Yuan, itong pagkakataong ito, malaking tulong mo talaga sa akin na kaya mo pang ibunyag sa akin ang usaping kontrata ni Song Moshing. Sadyang ang babae, puro gulo lang ang alam gawin, madaling mahulog sa patibong ng panlilinlang. Song Moshing, ang pagbili mo ng babae ay talagang napakasama. Hindi ba kayo mag-aalala kung sakaling mawala ang patent at magkaroon na ito ng epekto sa kumpanya at maaari pang maka-apekto sa presyo ng mga stock ng kumpanya? Huwag kayong mag-alala. Siyempre naman, maghahanap ko ng parang para maibalag ang patent at pagkatapos sila mapalis si Leng Yuan, agaan kong gagamitin ang mga yaman ng pamilya Zhang para tulungan ang pamilya Song. Sa oras na yon, magpapasalamat si Moshing sa akin at magmumahal ng tapat ng buong puso sa akin. Marahil nga. Mr. Song, kape po ninyo. Para gising ka palagi. Itong proyekto ng kumpanya, application ng patent, napakahalaga nito. Dalhin mo at ilagay sa safe. Ang password ay ang birthday mo. Nung nakaraang buhay, tila nangyari ang ganitong bagay. Ngunit noon, kinulong ko ni Zhang Yuan at lihim kong narinig mula sa labas ang mga nagbabantay sa akin. Sinasabi lang nila kung patent sa loob ng grupo. At nawala ito ng tuluyan. Nadungis ang reputasyon ng grupo.
nagkaroon ng malaking pagbagsak ng stock. Maraming perang na-invest ay nasayang, lahat napunta sa wala. Kahit na kaya ni Song Mosheng ayusin ang gulo, pinagalitan din siya ni Song Jinzua at pati sa parusang pangloob ay naaapektuhan, gulang na lalaki. Ginawang pang password ang karawan ko. Kung walang dokumento na iyon, ako agad ang mahihinalaan. Mr. Song, delikadong password na ito. Palitan na lang po natin. Ano bang mali doon? Tayong dalawa lang nakakalam nun. Pero, Huwag ng pero. Halika, kumain tayo. sige. Tara. Ito, hindi pa dapat ilagay dito. Kailangan ko na ilagay sa ibang lugar kung may mangyari. Hindi ako palalampasin ng pamilya Song. Ang pinakadelikadong lugar ay kadalasang pinakaligtas. Manager Wu, hinahanap mo ang presidente? Wala siya ngayon. Miss Lin, ayon sa pagkakaalam ko, si President Song ay hindi pa kailanman nagdala ng ibang babae dito sa opisina. Maski si Miss Jiang noon, halos hindi pumupunta dito. Talaga ba? Oo nga. Kaya naman, kayo ba ang girlfriend ni President Song? Kailan ba kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala? At gano'n nakatagal? Kung wala kong alaala ng karang buhay, iisipin ko talaga na si Manager Wu ay isang kasama lang na mahilig sa chismis. Pero sa totoo lang, malayang kamag-anak siya ni Jiang Yuan. Matagal na kaming magkakakilala. Pagdating na 1 linggo, kapag kaarawan ko, sakto, 1 taon na. 1 linggo pa. Ang kaarawan. Manager Wu, kung may kailangan ka kay President Song, pwede mo siyang tawagan. Mauna na ako, hinihintay pa niya ako. Sige. Ang lina na ng sinabi ko. Hindi mo pa rin mahulaan, Manager Wu? Oh, Shing, masakit ang dibdib ko. Pwede mo ba kong puntahan? Ilang araw ka nang sumasama sa akin sa trabaho. Napapagod ka ba? Hindi naman. Basta makasama kita. Pinakamasaya na ako. Ayuan, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Alam ko, hindi mo ko bibiguin. Sinasabi mo lang na hindi mo ko bibiguin? Ano naman yon? Pero si Jiang Yuan nakatira pa rin sa villa. Hindi ako katulad ni Jiang Yuan na naniniwala sa'yo sa mga matatamis mong mga salita. Gusto kita at gusto ko ang posisyon ng batang gina ng pamilya Song. Ang tanga talaga ni Jiang Yuan. Akala niya makikipagtulungan talaga ako sa kanya. Wala siyang alam na si Manager Wu, nabili ko na. At saka ngayon, ang patent. Mwah! Nasa kamay ko na. Kapag nalaman ni Song Moshing, siguradong magkakagulo ang kumpanya dahil nawala ang patent. Pag lumabas ako sa oras na yon, ako ang magliligtas sa sitwasyon. Ang lahat ng meron ng pamilya Song magiging akin! Tara! Sayawan natin to! Para sa pamilya Song. Sir, may nangyaring masama.
Sa oras na ito, malamang nalantad ng pagnanakaw ng patent, lumabas ng balita. Si Manager Wu, hindi na sa pagsisikap ko. Mosheng, ano nangyari sa pagnanakaw ng patent? Paano ito nangyari? Ang password ng safety vault mo, ganun na lang magkadaling mabuksan? Nasa ibang bansang papa mo, hindi makakauwi. Pero kailangan mo ayusin ito agad. Mosheng, bukod sa'yo, sino pang nakakalam ng password? Kailangan nating mahuli ang traitor. Ako at si Lin Yuan lang ang may alam. Pero nito mga araw na to, lagi siyang kasama ko. Wala siyang oras para gumawa ng krimen. Kahit magkasama kayo, pwede pa rin niyang sabihin sa iba, hindi ba? Pero, may punto rin siya. Tama rin sinabi niya. Nasaan si Lin Yuan ngayon? Siya ang pinakamalaking pinaghihinalaan. Ipatawag mo siya dito. Ako mismo magtatanong sa kanya. Opo, madam. Lin Yuan. Ngayon, wala ka ng swerte. Nagpapahinga na siya. Noon, si Song Moshing para sa akin, hindi ko nakita nilabalang si Song Len sa mata ng hindi mamatay. Tama nga. Dapat noon pa, tinapos ko ng buhay ni Lin Yuan. Gusto ko pang kunin ang puso niya. Pero hindi ko akala magiging problema siya. Moshing, tungkol sa'yo at kay Lin Yuan. Pwede ko yung palampasin. Pero hindi kita hayang pabayaan mong lahat ng ganito na lang. Noong nakaraang beses, lahat na nangyari kay Ayuan tinutumbok. Ngayon, ganun na naman. Napaka-tsamba naman. Parang sa bawat issue, may kinilaman si Yuan. Hindi kaya ikaw na naman to, Jiang Yuan? Mrs. Song, Miss Jiang, Mr. Song. Sige na, wala lang maraming salita. Ikaw ba nabukas ng vault? At ang laman sa loob, ikaw bang kumuha? Hindi kong kumuha. Dr. Alin, matagal ka na nagtrabaho sa pamilya Song. Kung may problema ka, pwede mo sabihin sa amin. Hindi mo kailangang magtaksil dahil sa maliit na kapakinabangan. Yuan, hindi pa malinaw ang nangyari. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Nag-alala ko para sa'yo. Nung nalaman ko na may problema sa pamilya Song, agad kong sinabi sa papa ko para tulungan ka. Paano mo naman ako masisigawan ng ganito? Sige na, nag-alala rin si Mosheng. Hindi niya ganang ibig sabihin. Dr. Alin, ikaw lang nakakaroon ng password ng vault. Kahit anong pagtatanggi mo, ikaw pa rin pinakamalaking pinaghinalaan ngayon. Bago matos ang bagay na ito, magpapadala ko ng tao para palagi kang bantayan. Nasaan si Manager Wu? Bakit hindi mo siya hinahanap? Saan niya nilang mga pati na dokumento? Hipag, hindi mo alam. Pumunta ako sa itinagdang oras, pero wala si Manager Wu. Tapos nang inimbestigahan ko, hulaan mo, umalis siya dala ang pera at mga dokumento. Tumakas siya? Ano nang gagawin natin ngayon? Pag lumantad ang nangyari, tapos na tayo! Walang kwenta ka! Akala ko pa naman na maaaring ligtas ng sitwasyon at mukhang loob ng pamilya Song. Anong nangyari? Sinira mo lahat! Ngayon, hahati tayo sa dalawang grupo. Isang grupo ay gagawa ng lahat ng paraan para hadangan ang investigasyon nila. Ang isa naman ay si pinakamabilis na paraan hanapin si Manager Wu. Kung hindi mo lang magawa ang dalawang ito at hindi mo ito maayos, mas mabuti pang mamatay ka. Kuya, gusto kong pareho ang babae at ang kumpanya. Buti na lang, matagal ko nang pinalitan ng mga kaugnay ng dokumento ng patent. Ang focus ni Manager Wu ay palagi nasa loob ng safety box. Pero ang mga dokumento ay inilagay lang sa mesa. Sa oras na ito, dapat na nakita ni Song Moshi ang mga dokumento sa mesa. Nagsimula ng operasyon ng paghuli. Hindi posible na ginawa ito ni Ayuan. Ang pakinabang sa akin na saktan siya. Tunay na sa lari ng bagay na ito. Sino ba talaga? Regalo para sa akin? Munting bobo. Ang ganda ng regalong ito. Anong sabi mo? Basta magkaanok na angkop ng puso para sa akin, maaari na akong pirahan? Ay nako, Lin Yuan, dati kitang pinananatili para makakuha ng buong puso mo. Ngayon,
Basta mamatay ka, si Moshing ay magiging akin lamang. At lahat na nasa pamilya Song ay magiging laman ng aking bulsa. Ay nako. Alam na ni Iwan na mananakaw mga dokumento. Hindi ko nalaman agad. Nung araw na bumalik ako sa opisina para kumuha ng gamit, nakita kong kaya nahinala si Manager Wu, kaya naisip ko na hindi ligtas ang dokumento sa lugar na yon. Si Manager Wu? Si Manager Wu ay tao ni Jiang Yuan. Kaya lahat ng ito ay gawa ni Jiang Yuan. Pero bakit niya gagawin ito? Para ba gumanti sa akin? O kaya kasalanan ko? Ako ang nakaperwisyo sa'yo. Iwan, huwag kang magalala. Tutulungan kitang mabawi ang hustisya mo. Minsan, hindi na kailangan ipaliwanag masyado. Sapat ng pahiwatig. Miss, tikpan niyo ito. Miss, dumating si Mr. Song. Teka, sa oras na ito, bakit nandito si Song Moshing? Umalis kayo. Tignan mong kulukuhang ginawa mo. Ang kaso ng pagnanakaw ni Manager Wu ay may matibay na ebidensya. Jiang Yuan, si Manager Wu ay tao mo. May gusto ka bang ipaliwanag? Ay, Hanggang kailan ka ba magpapakadrama? Sabi ni Dr. Lin na kahit malala ang sakit mo, hindi pa ito umaabot sa ganyang level. Dr. Lin! Palagi na lang yung babaeng yun! Simula na lumitaw siya, hindi mo na ko pinaniniwalaan. Bakit ka nagbago? Hindi ako nagbago. Ikaw. Ang unti-unting nag-ubos ng pagmamahal ko sa'yo. Jiang Yuan, ano ba talagang gusto mo? Ako ba o ang kayamanan at status ng pamilya Song? Akala mo hindi ko alam na lalagyan mo ng gamot ang pagkain ko? Gusto mo lang magbuntis ng anak ko? Tunay ba ang pagmamahal mo? O dahil gusto mong patibayan ang posisyon mo bilang asawa ng Song family? Moshing! Jiang Yuan, tapos na tayo. Ang mansyong ito, ituring mo na lang bilang regalo ko sa paghihiwalay. Hindi na ako babalik. Moshing! Hindi ako pumapayag! Hindi ko pumapayag makipaghiwalay! Saan, Moshing? Kung ganyan ang trato mo, pagsisihan mo yan! Hindi ba gusto mo si Lin Yuan? Kung ganon, sisirain ka siya! Simula nang pumasok siya sa pamilya Song, sisila na siya ng puso ko. Hindi ko haya isang malit na babae ay lumampas sa akin! Tungkol sa mansyon, hindi na uuwi si Sir doon. Narinig ko, nakipagwala siya kay Miss Jiang. Dr. Lin, mukhang naging successful ka na rin. Ganun ba? Wala na si Miss Jiang. At gusto ka ni Sir. Hindi ba natupad ang gusto mo? Natupad ba talagang nais ko? Ano natupad ang gusto ko? Sa nakarang buhay ko, inabuso ako, nawala rin anak ko. Inalis ang puso ko at ikinulong pa ako sa madilim na kwarto. Nang buong isang taon, ang mga pangabi kay Jiang Yuan ngayon na hindi umabot sa isang bagay na may piraso ng sakit ko noon. Jiang Yuan, talagang nagmamadali kang pagkamatay ah. Mr. Song, may nahanap kami tungkol sa lokasyon. Nakakakita kami ng ebidensya na hindi si Miss Jiang ang nasa likod, kundi Sino? si Song Ming. Oh, andyan ka na pala kuya. Huwag mong tawagin kuya. Wala akong kapatid na kagaya mo. Anong problema mo, Moshing? Si Song Ming kapatid mo. Kung ayaw ni kuya, hindi ako kapatid niya.
Ikaw ang nag-leak ng patent information? Kung hindi lang kita inampo noon, nasampunan ka pa rin. Makakawit na bang buhay mo ngayon? Hindi ko inaasahan na gagawin mo ang paglabas ng sekretong pangkumpanya. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Ano ngayon kung nadismaya ka? Ampun lang naman ako. Anak mo ba talaga ako? Tinuring mo ba akong tunay na anak? Bakit hindi mo ako pinapasok sa main company? Bakit? Ano bang meron kay Song Mushing na wala ako? Bakit na dapat ang pagmamahal ng magulang ay hindi ko rin makuha? Sabihin mo sa akin, bakit? Kung hindi dahil sa utak mo, hindi ba kita papapasukin sa main company? Tungkol naman sa shares. Si Musyong lang ang nag-iisa kong anak. Siyempre sa kanya mapupunta ang shares. Pero kahit ganoon, binigyan pa rin kita ng branch company para ikaw mamahal ng mag-isa. Ano pang palusot mo? Inampun mo ako para lang sa sarili mong reputasyon at papurin, hindi ba? Pero sasabihin ko sa inyo, huli na ang lahat, nadala na ni Manager Wu ang patent. At malapit na itong kumalat. Pag dumating ang araw na yon, wala na tong halaga. Wala kayong makukuha. Alam nyo ba? Songming, hindi mo man lang ba titignan na maayos ang laman ng dokumento? Patagal ang pinalitan ni Aiwan ang nilalaman ng file. Tama naman. Hindi ka naman kailanman nakikialam sa usapang kumpanya. Lahat ng oras mo, ginugol mo lang sa bisyo. Wala kang alam sa pamamalakad. Kahit may dokumento ka, hindi mo maintindihan. Kahit hanggang ngayon, hindi mo napapansin. Normal lang. So sa simula pa lang, isa na akong katatawanan? Ganun ba? Akala mo natalo mo ako? Hindi mo yata alam. Nang mabait mong asawa, dinala na siya ni Lin Yuan. Anong balak niyo sa kanya? Ewan ko. Baka paglaruan hanggang mamatay. Dahil sa'yo, ang asawa mo, galit na galit sa kanya. Miss Zhang. Lin Yuan. Magaling ka talaga ha. Ang tagal ko ng pinagtrabahuan para mapasag si Song Musheng. Hindi ko akala isang buwan lang. Napahulog mo siya ng todo. Mukhang kailangan ko pa magpapasalamat sa pagpapalaga mo ng Miss Zhang. Kung hindi dahil sa'yo na pinayagan akong maging family doctor, habang buhay ko siguro hindi magkakilala si Song Musheng. Tumigil ka sa pagpapanggap. Ano bang marang parang ginamit mo para lang gawin siyang mabilis na mainis sa akin? Siyempre ikaw. Ang paisa-isa nagpalapit sa kanya sa akin. Sa tuwing binibigyan mo siya ng gamot. Pero hindi mo naman kayang patigilan ang init. Sinamantala kong pagkakataon. At unti-unting kinuha ang lahat ng benepisyo. Ikaw! Hindi ka makatakas, Lin Yuan. Una ko pala napili ka bilang family doctor ko. Hindi dahil sa galing mo. Kundi, kung nitugmang puso ko sa'yo, kapag inalagaan mo ako, para mo na rin inalagaan ang sarili mong puso. Alam mo lahat ng tungkol dito? Bakit nanatili ka pa rin sa tabi ko? Ibig sabihin, lumapit ka kay Song Musheng. Nagkunwari gusto mo siya? Lahat yun ay peke? Hindi ba gusto mong puso ko? Zhang Yuan, kung hindi ka kikilos, mawawala ka ng pagkakataon. Miss, kahit alam niya o hindi, wala rin ibang makakuha. Kung hindi mo makuha ang puso niya, hindi ka mabubuhay. Pilisan mo. Nabiktima ka, Zhang Yuan. Kung hindi mo ginapos at nila sa pabrika at sinubukan ko yun ng puso ko, paano ka mabubayaran sa ginawa mo? Sabihin mo kung nasan sila.
Song mo, Shing. Kung ang dalawang babaeng mahal mo ay magsasagupa sa isa't isa, sinong pipiliin mong unahing iligtas? Sabihin mo kung nasan sila! Sabihin mo kung nasaan ang iyong anak na babae. Kung hindi, kakinsilahan kong lahat ng operasyon ng pamilya sa Atjang. Nasa underground clinic sila, Moching. Kahit na alam ang layunin ko mula sa simula, anong magagawa mo? Ang puso mo ay kailangan kong makuha ngayon. Kapag nawala si Song Moshing sa'yo, muling mababal ang kayong damdamin sa akin. Song Moshing, sana wag mo akong biguin. Alam mo ba kung paano kong nahulaan na iniiwan mo ko sa tabi mo para sa puso ko? Dahil noong nakarang buhay, ganito mo ko pinatay. Dahil sa isang lugar na katulad nito, naglod ako sa lupa ng parang aso. Naghihingi sa'yo na patawarin mo ko at ang anak ko sa sinapupunan ko. Ngunit, hindi mo lang kinuha ang anak ko. Gusto mo rin kuya ng puso ko. Pakiusap. Mapagod ka man, parang ako na lang ito sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang iyong anak ay alagang ko ng mabuti. Pagkatapos papalitan ng puso, may lang taong aayusin ng katawan. Sa panahong ito, kakailanganin ko pang anak na ito para patatagin ang aking posisyon sa pamilya Song. Zhang Yuan, sa huli na nakarang buhay, gamit ang chopsticks, tinasa ko ang aking puso at tinapos ko ang aking buhay. Sa huli, hindi mo na kong puso ko. Sa pagkakataong ito, akala mo ba matutupad ang gusto mo? Matutupad ko. Matutupad ko talaga. Isa ka lang alagang aso ko. Kailanman ay susunod ka sa akin. Song Moshing? Alisin ang lahat ng hindi mahalaga! Huwag kayong umalis. Kailangan niyong iligtas ang aming ginang. Walang puso kang lalaki. Papatayin kita. Huwag kang lumapit. Papatayin ko siya. Jiang Yuan, ano ba talagang gusto mong gawin? Dati, tinatawag mo kong Yan Yuan. Hindi mo ba gusto si Lin Yuan? Hindi mo mabalag na traido rin ako? Kaya kailangan mo magbayad ng kapalit. Ako ang nagtaksil sa'yo. Ako ang gumawa ng mali sa'yo. Ako ang dapat kamuhian mo. Wala siyang kinalaman. Song Moshing, ayos lang ako. Song Moshing, hindi mo pa rin ba maintindihan? Sino mo talaga na bumamahal sa'yo? Handa akong para sa'yo. Tisa si Song Neng, ang matandang babae, na part ulit na naninibugo. Handa rin ako para sa'yo. Para mapanganib ang buhay ko, para maghanap para sa'yo. Tungkol naman sa kanya, isa lang siyang nalagyan ng puso na inaalagaan ko. Dati, lahat ay maayos na planado. Bakit? Bakit nangyari ito? Ayos ka lang ba? Akala ko, kahit makita mong balita, hindi ka na darating. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yuan na nagdukot sa akin. Tanga. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Song Moshing, napapansin ko si Zhang Yuan parang hindi magandang pakiramdam niya. Kahit gusto niya kong pasamain, pero gusto lang niyang mabuhay. Dalhin na natin siya sa ospital. Ayuan. Ang bait mo naman. Jiang Yuan, wala na sana akong pakialam sa'yo. Pero dahil nakiusap si Ayuan, magpapahanda ako sa'yo ng professional na doktor. Tara na. Song Moshing, napaniwala ka sa kanya at nahulog ka sa isang manloloko. Miss Lin, ayos ka lang ba? Sa katunayan, ang nangyari ngayon, dahil kay Moshing, nadamay ka. Tita,
Tawagin mo na kung Ayan. Hindi to kasalanan ni Moshing. Kasalanan ko rin to. Tingnan mo, ang manaway niyang bata. Bakit dati akong bulag? Talagang gusto mo si Jiang Yuan. Parang laso ng isip. Ma, tungkol kay Songming, anong balak mo para ayusin siya? Siya? Dahil pinalagi ko siya ng maraming taon, may nararamdaman na rin ako. Kaya bukas, ipapadala ko siya sa ibang bansa at pagkatapos, hindi na siya babalik. Mabuti. Dadalhin ko muna siya para magpahinga. Magpahinga ka ng maayos, ha? Mr. Song, Tinatawag mo pa rin ako Mr. Song. Moshing, Ang laso na ito ay iniwan mo nung unang halik mo sa akin. Palagi ko itong tinatago. kaya pala. Matagal man akong tina-target. Ikaw ang unang nangakit sa akin. Ngayon, huli na para tumakas. Song Moshing, ang namumuno sa larong ito ay palaging ako. Akong dandang nag-aakit sa'yo. At nawala ka sa aking bitag. Ikalawang Ginoo, bakit hindi ka pa kumakain? Napatay na ba si Lin Yuan? Hindi pa. Sugatan lang si Miss Lin. Naseta siya ngayon. Ang babae na Jiang Yuan. Hindi pa niya kayang ayusin ang isang babae. Eto. Tanggalin mo ang kadena. Hindi pwede. Utos ng panay na Ginoo. Niya kayang ayusin yon? Kung ganun, ako na lang ang gagawa. Shh. Ang tagal na nating hindi nagkita, Dr. Lin. Huwag kang magkunwaring inosente. Kung magsalita ka pa, papatayin kita. Sumama ka sa akin. Songming, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya! Kuya, kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, nasa aking mga kamay ang babae mo ngayon at aakusahin mo ako na ganon? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto ko? Gusto kitang patayin. Sige. Ipalit mo ko sa kanya. Palitan siya? Kuya, ikaw na may pinakamataas na posisyon at ang panganayang Ginoo ng pamilya Song. At para lang sa isang doktor, handa ka pang mamatay? Wag! Itikom mong bibig mo. Songming, mas mabuti pang tuparin mong sinabi mo. Sandali, mukhang mahal mo talagang babaeng ito. Biglang nagbago ang isip ko. Magmakaawa ka ngayon. Lumuhod ka sa harap ko. Inaasahan ko ito. Ang mataas na posisyon na panganay na Ginoo ng pamilya Song. Ang pangulo ng Song. Parang aso lang sa harap ko. Excited ako makita yan! Songming,
Tumahimik ka! Huwag mo siyang pakinggan. Lumuhod ka na! Bitawan mo siya. Baliw ka! Papatayin kita ngayon! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Palabasin niyo siya! Bitawan niyo ako! Walang problema. Sa wakas, tapos na. Aywan! Doktor, kumusta na siya? Mahina ang katawan ni Miss Lin at dahil sa matinding emosyon, nahimatay siya pansamantala. Kailan siya makakabangon? Gigising din siya agad. Salamat. Aywan, ako nagkamali. Hindi kita nalagaan ng maayos. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Yuan. Aywan, Mushing, mabuti at nagising ka na. Aywan. Noon, ako'y nagdalawang isip. Kahit na palagi kitang gusto, pero hindi kita mabigyan ng pangako. Kaya't napahamak ka at nakidam ni Jiang Yuan. Halos mauwi sa kapahamakan. Aywan, pakasalan mo ako. Ipapangako ko, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. ako. Bigyan mo ko ng panahon para mag-isip. Sige. Hintayin kita magdesisyon. Hanapin mo si Lin Yuan. Ang kanyang puso ay dapat sa akin. Dapat sa akin. Miss Jiang, ang iyong puso ay halos bumibigay na kung hindi ka makapag-transplant agad. Siyempre. Akala mo ba hindi ko alam yon? Sino bang nag-lockdown sa buong ospital? Ang pamilya Song. Miss Jiang, itigil mo ng pagiging baliw mo. Hindi kami gagawa ng masakit sa iba. May nag-propose. Sino? Si Mr. Song. Tara, tingnan natin. Proposal? Lin Yuan. Hindi kita papayang pakasalan sa Samoshing. Lin Yuan, pinagkaitan mo ako ng lahat. Ngayon, paano na para ibalik mo? Lin Yuan, mamatay ka! Akin na si Moshing! At pati ang pamilya Song ay akin din! Lin Yuan, baliw ka! Sasakalin kita! Jiang Yuan, nabaliw ka na ba? Ano bang hindi ko kayo gawin? Matanda ka. Dapat siyang mamatay. Pati kayo. Pinili niya siyang paniwalaan kaysa sa akin. Walang kwenta kang nilalang. Kung ipupatuloy ko maging baliw, talagang ipapadal ka sa mental hospital. Ayos ka lang ba? Ano ba to? Hanggang ngayon, Lin Yuan, hindi mo pa ibabagit ang tunay mong mukha. Jiang Yuan, paano mo nalaman hindi ito ang tunay kong mukha? Sinasabi mo na gusto mo si Moshing? Pero ikaw, talaga bang gusto mo si Moshing? O gusto mo lang si Moshing bilang CEO ng Song Group? Hindi! 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 Anong karapatan mo para husgahan ako? Akala mo bakit siya lumapit sa'yo? Ginawa niya yon para gumanti sa akin. Nung nakarang buhay, pinatay ko siya. Ngayong buhay na ito, inagaw kaya mula sa akin. Para lang gumanti sa akin. Hindi nakapagtataka, kaya pala hindi niya tinanggap ang proposal ko. Kasi, hindi siya tunay na umiibig sa akin. Jiang Yuan, tama ka. Ginawa ko lahat para gumanti. Nung nakarang buhay, inagaw mo ang anak ko. Gusto mo rin ang puso ko. Sa huli, kinamay kong chopsticks upang tusugin ang puso ko at kahit mamatay, hindi mo nakuha. Ngayong buhay,
Planado ko lahat. Para lang magbayad kasi ginawa mo. Ngayon, talo ka na. Baliw! Lahat baliw na! Liniwan, kahit patay na ako, hindi kita papabayaan. At pati mo tanang iyon, nawa hindi kayo mag-aanak. Masamang kayong lahat. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Sang mo, Sheng. Hindi ko tatanggapin ang proposal mo at hindi ako magpapakasal. Noong nakarang buhay, ang sakit na naranasan ko, ikaw ang bahagyang dahilan. Masakit ba sa'yo? Noong nakarang buhay, nagkamali ako. Nadaya kita. Hihintayin kita. Kahit gusto mo man o hindi magpakasal sa akin, hindi ako magpapakasal sa iba. Sang mo, Sheng. Kapag kasama kita, lagi kong naiisip ang madilim at walang pag-asa na nakakulong ko sa maliit na kwarto at pinahihirapan mga araw na mas masama pa sa hayop. Kaya, nagdesisyon na ako. Mag-aaral ako sa ibang bansa. Kailangan kong lumayo sa lugar na nagdudulot ng sakit sa akin. Sige, papayagan kita. Susuportan ko lahat ng pinili mo. Aywan. Saan ka pupunta? Hayaan mo na ako sa pagkakataong ito. O sige. Aywan. Hihintayin kita palagi. Baby, gumaling ka. Aawitan ka ni Mama ng paboritong kanta ni Daddy. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag mong kunin ang anak ko! Anak! Peke ang anak! Peke ang anak! Ang anak ko! Ang anak ko! Wala nang lahat! Wala nang anak ko! Hindi na ako mamahalin ni Mosheng! Wala akong magugawa sa lahat ng bagay ng pamilya Song!